Parang ano lang yun eh. Parang yung presidente natin ngayon, walang kwenta. Diba? O tingnan mo, lahat ng nangyayari ngayon, wala rin kwenta. Yan. So ganun din lang din yan doon sa may PhilHealth. Yan. Kung yung mismong namumuno doon, hindi niya nagagampanan ng maayos yung kanyang trabaho, ganun, ang pinakamagandang gawin doon, tanggalin, Yan. palitan. Pati presidente. Pati yung presidente. Hindi, tsaka ito isa pa Ng sa ano dyan. PhilHealth. Oo, ng PhilHealth. PhilHealth. Pa ako tapos eh. Oo. Kaya ang ano pa dito, isa pa, ang bilis-bilis nilang magbawas sa mga sahod ng mga tao dyan sa PhilHealth na yan. Tapos ang napakahirap ano dyan, napakahirap kapag ano mo na, pag Mag-claim. Mag-claim. Oo. Dyan eh, isa pa dapat na trabahuhin nila yan eh. Nabawasan nila yung mga pahirap sa mga Requirements ba? sa mga tama yung mga requirements na inaano nila sa mga tao kasi nga kadalasan minsan eto masakit man pakinggan pero minsan patay na yung pasyente, hindi pa tapos yung paglalakad sa ano ng PhilHealth. Correct. Totoo yan. Mga Alam mo, sa partners. totoo lang, partner, no? sige. React lang ako dyan. Sa totoo lang, ang kakapal kasi din talaga ng mukha nitong mga Totoo. taga-PhilHealth na to. Kasi considering na tayo ay nasa private sector, tayo ay naguhulog dito. Ang taas ng kaltas ng mga bossing dito sa ano na to, sa PhilHealth na to. As in, dumoble na from yung dating binabayaran natin. Tapos, kapag ka magkiklaim ka naman, lagi ka namang tinitipid ng mga ng kanilang mga officers, yung mga nagko-compute ng iyong mga case rates, sa totoo lang. Pero hindi enough yun, mga partner, para tanggalan ng budget ito. Bakit kaya itong sila Grace po tsaka yung mga senador na pabor dito sa pagtatanggal ng budget sa PhilHealth, bakit kaya hindi na lang nila i-require or hindi na lang sila manawagan ng pagre-resign dito sa hepe ng PhilHealth? Di ba bakit kailangan ang mag-sacrifice kung galit sila sa pamunuan ng PhilHealth dahil sa mismanagement ng budget? Bakit hindi na lang nila hikayatin ang gobyerno at yung mga nagtalaga sa mga tao na to na tanggalin na itong mga ito dahil hindi po sila epektibong mga namumuno diyan? Bakit kailangan magsakripisyo yung mga mamamayang Pilipino doon sa pagtatanggal nila ng budget para lang mabigyan ng leksyon etong mga pulpol na namumuno diyan sa PhilHealth? Sana ganoon na lang ang ginawa natin. Revamp, tanggalin lahat, palitan ng bago. Lahat naman kayang gawin yung mga trabaho nila eh. Tapos seamless, gagana lahat, di ba mga bossing? Yes, tama ka dyan, partner. At ang nakakarindi nga dito, nagkakaroon ng unused funds ang PhilHealth, hindi ho ba? Pero kung babalikan po natin ngayon at base sa aking research, may mga unpaid na claims pa pala since pandemic season na hindi nababayaran sa PhilHealth. Malaki. Oo. Malaki, Napakalaki. partner. Malaki. Napakalaki. So, imbis na sana itong unused fund, yung ibinabalik sa Treasury, hindi sana ibinayad na lang ito sa PhilHealth para kahit papaano, mabawas-bawasan yung utang ng gobyerno sa PhilHealth, hindi ho ba? Sa pamamagitan ng, siyempre, kailangan sisiyasatin muna kung tama ba. Pero hindi ako naniniwala na parang nabinbin itong mga claims na ito dahil daw kulang sa mga rekisito, sa mga requirements and all that. Napakadali lang naman matukoy kung yung requirements na yan is valid or invalid. At saan nakakatawa pa, mga partners, tayong mga kinakaltasan, buwan-buwan sa PhilHealth na yan, tayo ay nagtitiis at sigurado ako, nag-iingat tayo na hindi magkasakit dahil kahit papaano, sabi nga nila, mas maganda na hindi natin nagagamit ang PhilHealth kaysa nagagamit. Kasi ibig sabihin, pag nagamit natin yan, nagkasakit tayo. So tayo, kung todo tayo sa pag-iingat, pagtitipid and all that, pero nabalitaan natin, may nagplano pala, mga partners, na gumastos ng 137 million pesos para lang sa kanilang anniversary. Biruin mo 137 million pesos ang Ay, grabe. gagastusin nitong PhilHealth para lang sa kanilang anniversary. Ano to? Buong Pilipinas ang magsi-celebrate ng inyong anniversary dahil 137 million. At nung binasa ko yung mga item, sa mga item, kaya nag-total siya ng 137 million. Meron pa dun sa mask, meron pa sa mga tokens, t-shirt, jackets, tumbler, payong, lahat
nandoon na nagkakahalaga ng giveaways at may mga papremyo pa doon na nakalaan. Giveaways and bonuses. Yeah. Yan, partner. Partner. Hindi, I mean, okay lang naman yun, Master Judea eh. Okay lang naman yun, Master Judea, na mag-celebrate ng mga ng party. Kaya lang, hindi ba, nagsalita ang presidente natin kamakailan na maging frugal tayo or maging matipid tayo sa yung kumbaga maging sensitive tayo dahil marami tayo mga kababayan na lubog pa rin sa baha ngayon na kailangan isipin din natin yung kanilang kapakanan na tayo nagse-celebrate tapos sila hindi. Parang ganun eh. So, ito talagang gobyerno to, puros mga lip service talaga ito mga to, puro mga sinungaling talaga. Puro mga sinungaling ito mga. Pero mga partner nung panahon ni PRD, alam nila na malaki ang budget ng PhilHealth eh. Kaya matatandaan ninyo, nung panahon ni PRD, hindi ba yung serbisyong dialysis? Yan. Inano yan? Yung serbisyong dialysis, talagang kung hindi mo, nilibre ni PRD yan nung panahon niya eh. At saka mga bossing, yung mga indigents natin na automatic na naging ng members ng PhilHealth. Malaking bagay yun ng panahon ni PRD kasi naiisa katuparan yun eh. Dati kasi kailangan ikaw ay member ng PhilHealth, nagtatrabaho ka at naghulog ka para maging member ka, para ikaw ay makapag-benefit from yung kanilang mga pondo. Pero nung panahon ni PRD, ginawa niyang automatic na members lahat ng Pilipino ng PhilHealth. Kaya may trabaho ka, kaya wala. Dahil nga nakita niya may budget ito. Kaya nga ang problema talaga dito mga bossing, yung mga namumuno dyan sa PhilHealth, hindi po yung mga nagko-contribute sa PhilHealth. Kaya kailangan talaga ayusin nila yan. Alisin talaga nila yung mga yan kasi kahit na anong gawin mo, kung bulok yung mga namumuno, wala mangyayari. Hindi magbabago yan mga partner. Correct ka dyan. Pabor ako dun sa sinabi ni Boss Dada na yun. Kasi parang ano lang yun eh. Parang yung presidente natin ngayon, walang kwenta. Diba? O tingnan mo, lahat ng nangyayari ngayon, wala rin kwenta. So ganun din lang din yan doon sa may PhilHealth. Yan. Kung yung mismong namumuno doon, hindi niya nagagampanan ng maayos yung kanyang trabaho, ganun, ang pinakamagandang gawin doon, tanggalin, palitan. Pati presidente. Pati yung presidente. Hindi, tsaka ito isa pa sa ano dyan, ng PhilHealth. Hindi pa ako tapos eh. Kaya ang ano pa dito, isa pa, ang bilis-bilis nilang magbawas sa mga sahod ng mga tao dyan sa PhilHealth na yan. Tapos ang napakahirap napakahirap kapag pag mag-claim. Oo. Diyan isa pa dapat na trabahuhin nila yan eh. Nabawasan nila yung mga pahirap sa mga requirements ba? Sa mga tama yung mga requirements na inaano nila sa mga tao kasi nga kadalasan minsan masakit man pakinggan pero minsan patay na yung pasyente. Hindi pa tapos yung paglalakad sa ng PhilHealth. Correct. Totoo yan. Totoo yan. Pero Jay, alam mo yan yung isa sa mga ikinurok ni Senator Bongo kaya nga nagkaroon ng Malasakit Center. Sinimplify niya yung proseso. Oo. Which is alam din natin na yung Malasakit Center dinidefund din nila. Kasi alam nila na napakaganda rin tong Malasakit Center na ito and ang Malasakit Center somewhat kahit na yan ay brainchild ni Bongo alam nila na tatak Duterte yan. Correct. And anything na merong Duterte sa kanyang konektado sa mga Duterte talagang bababuyin nila yan. Kaya kung makikita niyo kung di ako nagkakamali unti-unti nilang pinapatay yung supply nitong Malasakit Center na ito na talagang alam natin na maraming natutulungan kasi nga di ba pag Malasakit Center PhilHealth dati Jay Guevara napakaraming hinahanap sa PhilHealth pero nung nagkaroon ng Malasakit Center ni Senator Bongo one-stop shop na yan ang dali nang mag-claim kaya lang hindi natin alam ngayon kung paano sitwasyon kasi ang ganda sana ng Malasakit Center kasi i-expand sana yan ni Senator Bongo hanggang sa mga private hospitals eh. So kung naging sana yan, kung magtutuloy-tuloy sana yan, popondohan sana hindi papatayin yan ng mga namumulitika sa gobyerno, para talaga sa mamamayang Pilipino, mapapakinabangan yan. Abot kamay sana yung magandang healthcare system. At ito, di ba mga partner? Ito mga partners, talagang sinasakal talaga nila yung mga Duterte at itong Malasakit Center ni Senator Bongo. At kung mapapansin natin, DSWD, Department of Health, PAGCOR at saka yung PhilHealth,
yan po ay mga kasama ng Malasakit Center. So pinag-isa ni Senator Bongo yung mga ahensya na yan para madali na malapitan ng mga tao para kung halimbawa hihingi sila ng tulong para sa kanilang kalusugan. Pero kung makikita nyo, yung DSWD binawasan ng pondo, yung PhilHealth hindi binigyan ng pondo, zero, at yung PAGCOR, hindi naman natin masyado yan. At yung PCSO sa kanila na rin yan. Pati yung DOH sa kanila na rin yan. Kumbaga, kontrolado nila lahat. At talagang pinipilay talaga nila lahat ng mga kaalyado ni Pangulong Duterte, katulad nito ni Senator Bongo. Kasi ito nga, pag walang budget yan, mga kababayan, pag walang budget, ang, halimbawa, PhilHealth, DSWD, at itong Department of Health, so ibig sabihin lang yan ay magiging limitado lang ang tulong na maibibigay ng Malasakit Center. So ano ang magiging kalalabasan nito? Kapag lumapit ang Pilipino sa Malasakit Center at hindi sila makakuha ng tulong, of course, magagalit ngayon yan, magtatampo kay Senator Bongo at sa Malasakit Center. So ang ending niyan, syempre, baka mamaya hindi ka na iboto kasi hindi mo kami natulungan. Pero eto, lilinawin lang natin na hindi po kasalanan ni Senator Bongo yan. Dahil si Senator Bongo, gumawa yan ng kapamaraanan para mapadali ang trabaho at paglalakad ng mga papeles ng mga Pilipino. Pero ito naman, na mga nasa gobyerno natin, inilalayo yan, mga kababayan. Inilalayo sa pamamagitan ng pagbawas ng pondo sa mga agency na karugtong nitong Malasakit Center katulad ng DSWD at katulad ng PhilHealth. So ito, at sa tingin ko, may halong politika rin itong nangyayari ito. At buti na lang, medyo nahiya pa sila ng konti at inatras yung collaboration ng PhilHealth at ng Tingog.